Hello everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new makeup video. And ang napapansin niyo ngayon sa akin ay maaaring ang aking buhok kung bakit siya ganyan. So sineset ko kasi siya kaya hindi ko pa nilulose yung aking braids. And I have a tutorial for this hair. Mamaya makikita nyo pag loose na siya. Ginawan ko siya ng separate video tutorial. So kung interesado kayo, lalagay ko na lang din yung link sa baba. Anyway, isa pa sigurong napapansin nyo sa akin ngayon, sa aking makeup, particularly, ang wala sa akin ay eye makeup, diba? And that is because magre-review tayo ng bagong makeup palette na na-discover ko. Hindi naman siya fairly new. And this is actually a local cosmetics. Nakita nyo naman siguro sa title kung ano to. Nakita ko na siya kay Ate Chris Lumagi. And then nakita ko din siya kay Paul Unating na ginagamit nila to. And then nawala na siya sa isip ko. And then, a few weeks ago, nasa Watsons ako. 2 weeks ago, nasa Watsons ako. And then, nakita ko yung palette na to. And usually, hindi naman ako bumibili agad-agad ng palette, lalo na pagka medyo pricey siya. Pero, dahil nakita ko yung quality niya, yung color payoff niya, it's very pigmented and the colors are really beautiful dun sa palette. Especially for someone like me na makeup artist, parang perfect yung colors na to sa aking mga clients. This is so beautiful and they're all matte. And yun yung alam mo yun, ang nakapuko talaga ng damdamin ko sa eye makeup palette na to ay yung kanyang texture na parang buttery talaga. Sobrang, ang smooth talaga pagka nag-glide sa hands ko. So, without any further ado, let me introduce to you this new makeup palette that I got na local cosmetic siya. And yes, baligtad siya. This is the Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow Palette. And this is actually this is the Jazzy Collection Cosmetics, Jazzy Cooper. Actually, nag-start siya, I think, James Cooper siya, and then Jazzy Cooper, and then naging Jazzy Collection, and ngayon Jazzy France. But I think pinatawag din nila yung ibang products nila still ng Jazzy Collection. So medyo nalilito lang ako. Pero basta Jazzy, yun na yun. Actually, tried their eyeshadow already, yung 2 shades nila. Pero ito, nakalagay lang kasi sa palette. Nabubulol na naman ako pag mabilis ako magsalita. Nakalagay kasi sila sa palette. Pero, you can buy their eyeshadows individually. Malalaki sila, mga ganyan kalaki. Mas malaki sila sa 5 piso. Para nga silang blush pans. Ganon sila kalaki. And ang daming range ng colors. They even have red, orange, yellow, blue, green, mga ganon. Hindi lang mga earth tones. And yung mga earth tones nila, ang gaganda, hindi lang basta brown. Iba-ibang klaseng shade ng brown. Meron din silang gray, black. Ang ganda. Anyway, I'm really glad that I found this palette kasi nga, ang gaganda na ng shades ng lahat ng dito. So, nakakatuwa kasi yung Jazzy na nag-create sila ng ganitong palette before kasi wala pa to. So, isa siguro sa mga medyo bago nilang products. So, hindi ko pa siya binubuksan kasi hinihintay ko talagang ipakita sa inyo. Gusto kong mag-first impression video dito. Hindi ko talaga binuksan agad. Tiniis ko talaga, girl! So, eto na. Buksan natin siya. Sa likod, nakalagay yung mga shades niya. And, nakalagay din dito yung mga information nila. So, nakalagay dito sa barcode, MPE02 Night Out. So, maaaring may isa pang variant or isa pang klase ng palette ng Jazzy France na to. I'm just not sure, pero ito lang yung nakita ko sa counter nila. So, ayan, nakalagay nga, MPE02 Night Out. So, baka may isa pang klase ng palette na iba naman yung colors. So, ang gusto ko sa kanya, pag binuksan mo siya, nakaseal siya. And tingnan nyo naman yan. Very sleek looking, very professional looking, perfect para sa mga makeup artist talaga, diba? Ayan. And this is magnetic. It actually reminds me of the Inglot Cosmetics, yung Freedom system, yung Freedom palette nila, yung you can customize your eyeshadow. Parang ganun siya. Yan, magnetic siya. So, sealed na sealed siya. Hindi ko siya talaga binuksan kasi nga gusto ko ipakita sa inyo. Fresh na fresh siya. Ayan, kung ano itsura niya dun sa box, ganun din yung itsura niya dun sa mismong palette. So, tabi ko muna to. Ayan, this is the Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow Palette. Nakalagay din sa likod yung kanilang mga ingredients. So, this actually made in France. That's why it's called Jazzy France. Alisin na natin yung seal. And dahil nga gusto ko siyang itry, hindi ako nag-eye makeup para tignan natin ngayon kung maganda ba siya, kung kamusta naman siya pagka binlend sa eyes. Hindi lang yung pag sinwatch mo, mahirap siyang tanggalin. Wait lang. Tada! Ayan, natanggal ko na. So, the feel of the palette is, paano ma-explain? Matte na parang rubbery na parang velvety, parang ganon yung feel ng palette. And then, ayan yung mga magnets niya.
And I really like the packaging kasi, you know, very sleek looking. So, pagdating ng, ayun nga, magnetic siya. So, you can slide it like that. Tada! O, diba? Ang gaganda ng colors. Meron din siyang kasamang purple. So, ayan, meron tayong light warm brown. Ito yung taupe. Ito yung parang kanilang medium brown. And then, ito yung brown. Ito parang red-brown siya. Ito yung maroonish color. Black, purple, peach. Peach shade yan. And then, this one is yung parang dark brown nila na cool tone. Ayan. So, swatch natin lahat yan. Kung pwede lang na ipa-feel ko sa inyo para malaman nyo kung gaano siya ka-silky, eh, gagawin ko. Kaso, tignan na lang natin, no? Tignan nyo na lang dito. Oh my God, ang smooth talaga. And look at that pigment. Look at that color payoff. Ang ganda. Nakalimutan kong ipakita sa inyo kung anong itsura niya kapag ka meron tayong ginamit na eye primer. So, ang gagawin ko, yung kalahati nitong likod ng kamay ko, lalagyan ko ng eye primer. Ito yung walang primer. And then, ito naman pagka meron siyang primer. Oh, goodness gracious. Ang laki ng difference, diba? Oh my God, na-excite na ako. Pagka naman sa brush, ayan siya pagka brush yung ginamit at pagka may primer. Pagka walang primer, ayun nga. So, mas lumalabas talaga ang eyeshadow kapag may eye primer. Alam natin lahat yun. Kita nyo naman yung difference, diba? So, itry naman natin yung ibang color. Yung fingers ko na lang yung gagamitin ko. So, proceed tayo sa black. Pagka walang primer versus kapag may primer. Then, yung maroon. Peach shade. And then yung dark brown na to, dito na lang sa taas ng purple. Pag walang eyeshadow primer. And then kapag ka merong eyeshadow primer, mas vibrant siya talaga. So, ayan. Yung ginawa ko munang swatches, yung sa upper part ng eyeshadow palette. So, ayan yung shades niya. Tignan naman natin itong nasa ilalim na shades na to ng palette. Lagyan din natin ng eyeshadow primer yung kalahati. Ang ganda talaga ng texture niya, guys. I wish na feel ninyo. So, dito muna sa walang eyeshadow primer. Ayan. And then, kapag meron, ay, dumigit agad yung kamay ko. Ano ba eh? Ayan. Bakit dito blotchy? Ayan. Sorry, nakalat ko siya. Hindi ako marunong mag-swatch. Next shade is this medium brown na to. Yung pagka-brown nila, mga cool tone. Then, doon naman sa primer. Lagyan natin para dito naman tayo sa brown shade na to na ito yating dark brown talaga. Wow! Wala pang primer yan ha, pero very pigmented na siya. What more pagka meron na? Goodness me! Ganda! Look at that! Next, itong red-brown shade na to. Then, kapag sa primer, ayan siya. Yan. And then, onto the last shade, which is, I think, yung warm light brown na to. Walang primer. Yan siya. Versus, merong primer. Oh my goodness. Tada! Ayan. So, ito na lahat ng
swatches nung Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow Palette, tama ba? Ayun. So, ang napansin ko, gaya nga nitong napansin ko sa unang layer, pigmented silang lahat, pero mas pigmented yung ibang colors, katulad itong purple, black, and then yung brown na to, and then dito naman mas pigmented itong mga dark brown and yung mga maroon, and then itong warm light brown na to. Iba pagka in-apply ko, parang nagiging blotchy siya, or patche-patche. Pero, nakikita nyo naman na pigmented pa rin naman sila. Hindi nga lang as, pigmented nung ibang shades. Pero, yung texture nila, I'm telling you guys, they're all very silky and very buttery. Basta, very smooth. Kung mahawakan nyo lang talaga, yung kamay ko, ang dumi na. So, ngayon, gagamitin ko na siya sa aking eyes para makita na natin, para makapag-eye makeup na ako. Kasi kanina na talaga. First step, I'm going to apply this eyeshadow primer na Essence I Love Stage Eyeshadow Base. First, I'm going to take this shade, itong parang light warm brown na to, and I'm going to use this as my transition color. Next, I'm going to take this maroon shade right here. Then, I'm going to take my favorite Sigma E25 blending brush. I'm going to blend the harsh edges. Next, I'm going to take this shade right here. Lalagay naman natin to sa ating outer corners. Apply the eyeshadow gradually kasi sobrang pigmented nila. Nagkamali actually ako sa paglagay ng transition color kasi ang kapal agad ng nalagay ko. Kaya binlend ko siyang maindi. So, dahan-dahan lang guys. Ayan, lagay niyo yung shade na yan sa outer corner nyo. Ganda, shocks. Lagay niyo muna siya ng ganyan. Then, kunin nyo ulit yung blending brush nyo, tsaka nyo i-blend yan ng paloob para magkaroon ng transition color at mag-blend sila dun sa mga unang eyeshadow na nilagay natin. I love how matte they are. Ano mga gusto kong matte eyeshadow. Matte eyeshadow pero pigmented. Next, taking this eye shader brush, kukunin ko yung lightest shade na to, which is a matte peach eyeshadow. And then ulit, kunin nyo ang inyong blending brush. This is going to be your best friend para sa paggawa ng magandang eye makeup. I-blend nyo lang yan para mag-blend sila. Konti lang very light hand at yung dulo lang ng blending brush, yung tip lang. Parang biniblend ko lang yung eyeshadow na nilagay kong huli dun sa mga unang nailagay na. Para sa ating lower lash lines, kukunin ko tong brown shade na to. Ayan. Lower lash lines. Leaving out the inner third. And then, we're going to take again this maroon shade. Lalagay natin yan dun sa ibabaw ng dark brown sa ating lower lash lines. And I'm taking a new clean blending brush. Gagamit ako ng separate eyeshadow para sa aking highlights sa inner corners. And gagamit ako ng shimmery this time kasi puro matte na yan para naman mas ma-brighten up yung aking eyes. So I'm going to use my favorite Fashion 21 Roll and Dazzle eyeshadow. And this is the shade Pink Diamond. Yung lagi kong ginagamit na highlighter ko. Ilagay natin siya sa ating inner corners. Just like so. Na-attitude si ate. And then, i-blend nyo din siya paloob dun sa inner thirds ng lower lash lines nyo. Yan yung purpose kung bakit natin i-leave out yung inner thirds na yun kanina. I'm going to use this Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner in the shade Black. Next, i-curl ko lang yung aking eyelashes. Maglalagay ako ng mascara, maglalagay ako ng falsies, and then I'll get back to you. Okay, so ayan, nakapaglagay na ako ng mascara sa upper and bottom lashes. Naglagay na rin ako ng falsies at gamit ko pa rin yung Taiwan False Eyelashes na galing kay Ink Heart Shop. So ayan, tapos na tayo sa eye makeup at ang kulang na lang sa look na to, blush and highlighter. Since super matte ng eyes natin at matte din yung ginamit ko sa aking face, maglalagay tayo ng bonggang highlighter.
I'm wearing the Herbench 24-hour lip tattoo. Para siyang lip stain, pero ayun, very pigmented siya, diba? Pero papatungan ko pa rin yan ng lipstick na almost same shade. I'm going to highlight using my favorite Benefit What's Up highlighter. Bonggang highlighter ito. And of course, gagamitin ko ulit yung aking Fashion 21 Roll and Dazzle in Pink Diamond. Now for the lips, ang ilalagay ko or ipapatong ko dyan ay yung ang dumi na, Nicole Cosmetics lipstick, and this in the shade Satisfaction. Ang ganda nito guys, lalo na pagka binlot siya. So yeah, this is the final eye makeup look na ginawa natin today using the Jazzy Friends Sleek Matte Eyeshadow. Nakita niyo naman kung gaano siya ka-pigmented. Ang ganda nung in-apply ko na siya sa eyes ko. So kanina pinakita ko sa inyo, nung gumamit ako ng brush and then in-apply ko siya sa likod ng kamay ko, ayan lang siya, diba? Medyo blotchy siya. Pero kapag sa mata ko siya nilagay, mas maganda yung color payoff niya. You know, mas pigmented siya sa eyes ko kesa nung yung mas pigmented yung deposit ng color kesa dito sa likod ng kamay ko, mas pigmented dun sa eyes ko. So dahil siguro different yung ano mo yun, yung skin texture natin sa ating eyes and sa likod ng ating kamay. Will I recommend this eyeshadow palette? Definitely. It's a bit pricey, 1,300 pesos kung you know medyo nagtitipid tayo at lalo na local cosmetic siya, pero mas mura siya kumpara sa ibang eyeshadow palettes na nakikita natin in the beauty market, diba? And ang gaganda ng shades niya. Perfect siya, lalo na sa mga makeup artist. Siguro kung nagsisimula kayo, you can use this shade, or kahit na professional makeup artist, you can use this eyeshadow palette kasi ang gaganda ng kulay niya, ang gaganda ng shades, and then nakita niyo naman kung gaano sila ka-pigmented, kita niyo naman yung eyes ko, diba? And then blending it is a joy since yung texture niya, it's silky smooth, ang ganda talaga. Paulit-ulit kong sinasabi, buttery texture kasi ganun siya talaga. What else can I say about this Jazzy Friends Sleek Matte Eyeshadow Palette aside that it's really awesome? Wala akong masasabing bad about it. Gusto ko yung packaging niya na magnetic palette na ganyan. It's very convenient to use, hindi siya sobrang bulky. Isa pang maganda dito, ang bilis ng access natin since sa Watsons lang natin makikita yung mga makeup ng Jazzy. So, madali natin siyang mabili. Hindi na tayo maghihintay ng matagal mga pre-order sa online. Ako kasi, maiinipin talaga ako sa ganun. So, unless ma-out of stock siya sa store, dun lang tayo maghihintay. Pero, I think, lagi naman tayong makakahanap ng Jazzy Sleek Matte Eyeshadow Palette sa mga Jazzy counter sa Watsons or department stores. So again, this cost 1,299 pesos or 1,300. Sulit na siya para sa akin. Hindi ako nagsisisi na gumastos ako ng medyo mahal para sa eyeshadow palette kasi investment na din sa akin to since I am a makeup artist at magaganda naman talaga yung shades niya at ang ganda ng quality niya, paulit-ulit na ako. So thank you so much for watching this video. Sana nakatulong sa inyo tong video na to, at kung nakatulong nga, please don't forget to thumbs up this video and please don't forget to subscribe for more videos like this para sa mga future makeup tutorials ko, product reviews at kung ano-ano pa. And also please don't forget to follow me on all my social media accounts, lalo na sa Facebook at Instagram kasi lagi akong active sa mga yon. Kung meron pa kayong ibang products na gusto ninyong i-review ko, lagay nyo lang sa comments section below kung ano yung mga products na yon. So ayun, thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!